So, ngayong araw na ito, kahapon kasi naging napakasaya or napaka-scary, whichever way you want to look at it, ng ating live dahil nagkakakwentuhan ng creepy stories or the scary stories that we know. But before everything, i-explain din natin, well, yung historical and possibly anthropological background niyan to explain a little bit about ourselves. Kasi kapag meron tayong mga ganitong klaseng diskusyon or ganitong klaseng kwentuhan, there has to be a point where we learn from it. So minsan, ang mga scary stories, bahagi yan ng ating kultura. Ika nga kahapon ng isang follower natin or isang nakasubaybay sa atin dito, abroad, ang scary din naman ng mga buildings, ang tatanda ng mga buildings, pero dito sa Pilipinas, mas marami at ang dami-dami parating mga kwentong ganito, kwentong multo, kwentong aswang, kwentong nakakatakot, kwentong afterlife. So yung mga afterlife kwento, may explanation dyan si historian Xiao Chua, who was our guest sa Bilyonaryo last Friday doon sa aming program na The Spokes. It's on Monday to Friday, 8:30 ng umaga. Now, what did we discuss? Diniscuss namin siyempre ang undas at ang kung saan nanggaling yung salitang undas. Para dun sa mga bago dito o hindi nakapanood kahapon, ang undas po ay galing sa salitang onras. Dahil mayroong phrase called onras de funebre, which means the honors or funerary honors or funerary rites or rituals, ika nga. So, ang onras by indigenization naging undas. So, anong ibig sabihin ng indigenization? Minsan, ina-adapt natin ang mga salitang banyaga at ginagawa nating atin. So, there are some instances where we create a creolized language, which means in-adapt natin yung buong language, pero ginawa nating local. So, a creolized language katulad ng sa Zamboanga at Cavite. Kudos to anybody who knows the name of that language. And so ganon. Bakit may tayo very, how do you call this? Very active ang ating rights of the dead. So during the broadcast doon sa amin sa ano ba to? sa program, tinanong nga ni co-host ko si Attorney Edwin tungkol dun what does it say about us? Ay, hindi niya tinanong. Sinabi ni historian Xiao Chua, this tells us about ourselves na tayo possibly because of a strong sense of family or because of a strong sense of wanting, di ba? We keep up, yung kumbaga, pagka may relatives tayong nauuna, we still talk to them. Thank you kay Ms. Luz, siya po yung naka-guest, Chabacano, correct, is an example of what we call a creolized language. Ang creolized language, usually yan, Spanish, and then adopted dun sa local na language. So, but it's very, very similar. Now, dito sa Pilipinas, there were 3 kinds of Chabacano. There could possibly have been more, pero that survived into the 20th century, into the late 20th century, was Chabacano Zamboanga, Chabacano Cavite, and Chabacano Tondo. But in the early 1980s, namatay po yung last speaker ng Chabacano Tondo. But the UP Linguistics Department was able to gather enough cognates and enough words and to record much of the language based on the last speaker. Okay. Now, so ano yung effect ng mga kwentong ganito, kwentong multo? Well, in many instances, it is a bonding experience. So sabi nga nila, when you share common experiences, mas nagiging close kayo. Also, if it happens to a group of people, it can also serve as a bonding experience. Now, why do we like these kinds of bonding experiences? Because the Philippines needs more ties. Kumbaga, ang problema ng Pilipinas kadalasan is a lack of unity or our tendency to pull each other down, mga ganyan. We go off in so many directions. And the reason na inaaral natin ang sarili natin sa pag-aaral ng ating kasaysayan, sa pag-aaral ng kaugaliang Pilipino, this helps create stronger national identity. And a stronger national identity allows us to care more about each other. Tingnan niyo yung mga ibang bansa katulad ng Japan, ng mga malalaki at progresibo or how do you call this, economically progressive or economically strong countries, ay malakas ang kanilang sense of national identity. And ano yung practical effect ng a strong sense of national identity? Pag tayo nagkakaisa bilang bayan, we're not talking about political pagkakaisa, iba yon. Pero yung pagkakaisa natin sa bayan, all of us believe that we want the best for each other at hindi tayo gagawa ng nakakasama para sa isa't isa. Hindi tayo magiging masyadong makasarili.
Now, bakit may mga kababayan tayo na makasarili? It's because of, in many instances, resulta yan ng colonization at saka poverty. So halimbawa, yung tendency to get greedy, pupunta ka sa buffet, tinatambakan mo ng pagkain yung plate mo para kang nauubusan. That is a mentality of poverty. You feel na nauubusan ka parate, that there are no more opportunities. Na if I don't act now, kailangan ko nang agawin ang lahat para sa sarili ko. That is a mentality of poverty. At yung need para yung gusto mong makaisa sa kababayan ninyo is also a problem of national identity. Kasi kung tayo talaga ay tunay na makabayan at na we care for each other as a country, and we understand that everybody, lahat tayo, 'di ba, iisang bangka lang tayo, na ang ginagawang masama ng isa ay nakakasama sa marami. So, we need to be able to evolve a stronger national identity para we will strongly identify with the nation. So, yun yung altruism. Ito yung reason kung bakit ginagawa din namin ito sa Luminous. This is not just, hindi lang po kami nananakot sa mga kwentong takutan, pero this also tells us a lot about ourselves. Araw-araw nagdi-discuss tayo ng ating politika dito sa Pilipinas. Araw-araw nagdi-discuss tayo nagiging critical tayo sa administrasyon, nagiging critical tayo sa ginagawa ng ating gobyerno. Ito ay sa kagustuhan natin na makorek nila ang sarili nila, mag-correct ang mga opisyales o mag-correct through the system yung mga maling ginagawa. Ngunit sa mga ganitong paraan din, we try to help the country both by being critical of the politicians and our leaders, but also at the same time, we continue to educate ourselves about ourselves. Kasi nga naman, paano mo mamahalin ang bayan nyo kung hindi ito kilala? And kung mahal mo yung bayan mo, you will want to get to know it even more, di ba? And even better. So, handa na po ba tayo? kwentuhang nakakatakot quote unquote. Pero we're talking about this in the sense of Halloween, in the sense of undas. And ang nakakatuwa nito is halos lahat sa atin ay mayroon at least isang kwentong ganito. Isang kwento ng, sabi nga nila, kwentong kababalaghan or whatever. Pero kung hindi nyo po pa napapansin ngayon, yung mga Halloween specials ng dati Magandang Gabi Bayan, yung kay Ma'am Jessica Soho and all that, have one of the highest ratings in all of their in their seasonal programs, di ba? So, ito sabi ni Ma'am Gracia, let's go down the rabbit hole of ancient Philippines, magugulat ka na lang. So, yes, yesterday pinag-usapan din natin ang symbolism ng manunggol jar. Sabi nila, ang sophistication ng ating sibilisasyon, kumbaga, begins when we start to comprehend of an idea, we start to comprehend or get the idea na mayroong buhay matapos tayo mamatay. So sa anthropology, kapag inaaral natin o gusto natin matutunan ang isang sibilisasyon o isang grupo ng mga tao, isang cultural community, inaaral din po natin ang mga hindi lang kung paano nabubuhay ang tao, ngunit ang mga ritual at ang mga kwentong tungkol sa kamatayan. Ito sabi ni SJPE, bakit po ba November 1 tayo nag-uundas? Pero di ba All Saints Day ang November 1? Tapos All Souls Day ang November 2. Ito ay dahil nga sa October 31, which is All Hallows Eve. Dahil strongly influenced tayo ng West, ang US halimbawa ay nagsiselebrate nga ng Halloween. Ang Halloween po ay All Hallows Eve, which is taken from the Celtic tradition ng Swan. So ito po ay yung harvest festival. Dumidilim na ang mga araw, mabilis na po dumilim sa gabi, pero ito yung time na pinapasok na yung harvest. So it is a time of plenty, but it is also a time when many sacrifices were made to the ancient gods. At the same time, ang sinasabi nila ay numinipis daw yung boundary between the living and the dead. So, yun ang natin. Kaya doon, ang undas talaga is October 31. Yung November 1 and 2, yung simbahan po ang nakisabay. Dahil nga, it is an ancient tradition na doon lalong-lalo na doon sa ancient, sa mga Celts. The Celts were the indigenous community in England prior to the arrival of the Romans. So, yun po yun. Now, ano yung
ang counterpart dito sa Pilipinas ng Halloween sa US ay yung pangangaluluwa ng Pilipinas. It's almost the same, pero dito sa Tagalog region, mayroon pang mga specific na kanta, nagpapanggap ang mga tao na sila ay ligaw na kaluluwa, kumakatok sa mga bahay at humihingi ng kakanin. Yung mga bibingka, yung mga suman, yung mga ganyan. Although, normally ang suman na-associate siya sa simbang gabi. So, okay, so pag binigyan pag binigyan ng kakanin, napapacify yung mga kaluluwa. Pagka hindi nabigyan, biglang mawawala na lang yung mga manok ninyo at niraransom ito ng mga kabataan. So, dadalhin yung mga manok doon sa plaza at doon pupuntahan ninyo manok or whatever other livestock, ano. Nung bata ang tatay ko sa Bulacan, sa Malolos, ganun po ang ginagawa, ninanakaw nila yung manok tapos dadalhin nga sa plaza at doon iraransom ng mga may-ari. So, hindi po. Sabi ni Maki, I think we inherited this in the Dia de los Muertos of Mexico, not the US. Hindi po totoo. Dahil ang Dia de los Muertos ay galing po sa ancient Aztec tradition. At ang Dia de los Muertos, they personification ng kamatayan itself. So, hindi po pangangaluluwa na nag-iikot yung mga kaluluwa. Dahil mas equivalent yung pangangaluluwa doon sa trick or treating. So, nowadays, trick or treat na po. Yes. Huh? Yung bigger ones? There's more over there. Okay. So, shall we begin? So, hindi po ang actually may discussion kami ni Xiao Chua tungkol dun sa Dia de los Muertos, pero although the Philippines was ruled by Spain through Mexico, hindi po dito sa Pilipinas yung personification ni kamatayan ay hindi bahagi ng ating mga older traditions, not necessarily ancient traditions, but Mexico's comes from the Aztecs. Hi kay Sir Anthony. He's from Toronto, home of the Blue Jays. Okay, so game na. Tapos na po. End of sermon na po tayo. So ito, sabi ni Ma'am Joan, almost similar sa Ghost Month on the 7th lunar month of China. I agree. Kasi, di ba, hungry ghosts ang tawag dun sa tradisyon naman ng Chinese. And many Filipinos, but not as many as we thought. Nagkaroon ng study dito sa Pilipinas ng DNA ng mga katutubo natin. At base doon, na-discover na although a lot of people claim descendancy, na they are descendants from Chinese immigrants or immigrants from Europe, there are a lot less of us pala than originally believed. So, kaya pala, merong iba na iba talaga yung itsura ng balat. Hindi ba ako matatakutin manood ng horror movies? Of course, matatakutin ako, but that's part of the For some people kasi, getting scared is an adrenaline rush. Scared ka nga, pero at the same time, there's some kind of guilty pleasure for me in it. Sabi ni Ma'am Nancy, kahapon daw birthday niya, October 31, hindi na makatulog. Okay. Ma'am, belated happy birthday po. Muli, maraming salamat kay Sir Bart para sa paper crane, ha? Ito. Sabi ni SJPE, paano nagsimula ang aswang sa history ng Pilipinas? Bakit tayo nagkaroon ng aswang dito sa bansa natin? Iba ba sila sa multo? Yes po, totoo yan. May mga categories ng supernatural. The ethereal, yung spirit type, which might be considered as interdimensional beings. Tapos meron din yung monsters. So, meron din tayo. Bahagi din po ng supernatural ay yung mga amulets, anting-anting, mga rituales ng ating ng ating mga ninuno o mga katutubo. So yung aswang po ay nasa category ng monsters at yung yung mga multo again there is a difference between ghosts and monsters. So halimbawa, werewolves and vampires would fall under the category of monsters because sila real beings, supposedly corporeal beings. They're corporeal beings, hindi siya spirito. So, yun lang po yung nakikita nating difference. Sabi ni Ma'am Awi, aren't aswang influenced by the Indian beliefs of Rakshasa and multo more of Chinese influence? That's interesting to point out kasi nga, but meron din pong monsters yung Chinese. In the same way that the Japanese have also. So, it depends talaga, corporeal or non-corporeal. And I think that almost every civilization has both. So, mayroon naman po, kahit sa Southeast Asia, hindi niyo po ba napansin na ang sophisticated ng mga
horror genre dito sa Asia and Southeast Asia. Actually, we have been scaring Westerners recently in the later part of the 20th century at saka early part of this century. Natuto ang West na yung mga kwentong kababalaghan or nakakatakot dito sa Asia at Southeast Asia are scarier than the ones that they are used to. So, sabi ni Angeli, do you believe in kulam? I believe that there are forces in this world that we do not fully understand, or most of us are not equipped to understand, and would only make sense if you suspend disbelief. Hindi po kasi lahat ng misteryo sa mundo ay naresolba na. But I believe that energy plus intent equals a result. And energy plus intent is actually the formula for magic, which is basically where witchcraft comes from. Sabi ni Benny Seme, exorcist priest ang makakasagot niyan. I disagree, sir. Kasi ang Catholic tradition will of course be ruled by their own traditions. And under the Catholic tradition and the beliefs, what they deal with, what an exorcist, you don't have to say exorcist priest because all the exorcists are priests. The exorcist is the priest who conducts the rites of exorcism to cast out demons. Now, the power to cast out demons belong to Christ. Remember, yung pinaalis niya yung demon dun sa isang babae. He cast out demons from a man, tapos nilagay niya dun sa mga baboy. So, ito po ay maaaring magamit lang or magawa ng isang tagapagmana nun. Tagapagmana in the Catholic sense, meaning only priests can conduct the exorcism. Sabi ni Ma'am Che, Asian horror stories get in your head. Totoo yan. And haunt you. Okay? So, but feel free to continue to ask questions at mag-umpisa na po tayo ng kwentuhan. So, this time, pwede naman po tayo magpaakyat galing dito sa TikTok. So, if you want to join us, but you have to go on screen, you'll be on cam, at kailangan pakita po ang mukha. So, yun po yung natin. So, we can now do it for both sides. Hindi lang kayo magkikita, yung mga nasa TikTok, hindi nyo makikita yung mga nasa Facebook at YouTube. Facebook and YouTube will also be able to hear you, but will not be able to see you. And if that's all right with everybody, then we will proceed. So, teka lang ilalagay ko lang yung link para dun sa ating mga Facebook and YouTube people, as well as yung mga nanonood sa atin sa Rumble. Okay? So I put the link dito sa StreamYard para dito sa mga sa mga nasa TikTok. Just let me know doon sa you just have to click something or let me know and then i-invite ko kayo. But you must be on cam. Yun lang po yung requirement ko kung gusto ninyong umakyat, you must be on cam. Okay? So para makapagkwento. All right. So sinong first dito? On cam natin, yung mga nasa TikTok, Facebook, and YouTube. Who wants to go first? O habang nag-iintay tayo ng gustong mag-on cam, babasahin natin yung kwento ni John Rammer Balolong. Sabi niya, share ko lang po kwento ng pinsan ko noong 2022. Sumakay sa jeep ang pinsan ko galing trabaho. Siya lang ang nag-iisang pasahero. Late na rin kasi yung oras na yon. Napansin niya, biglang lumihis ng ibang daan yung driver. Daang hindi patungo sa kanyang pupuntahan. Wala, parang crime. Tinanong niya yung driver, Manong, hindi po ata to daan patungo sa dorm ko. Makalipas ang 5 minuto ay binalik ng mama ang jeep sa totoong daan, papunta sa kanyang dorm. Nung makarating na siya, bumaba ang pinsan ko. Sabi ni John, sinabi sa kanya ng driver, Neng, pagpasok mo, hubarin mo kaagad damit mo at kung pwede, sunugin mo. Iniba ko yung rota kasi pagtingin ko sa salamin kanina, wala kang ulo. At may babaeng walang muka sa tapat mo. Pero same kayo ng suot. Ang bilis naman. Ang aga ng pag-creep out niya sa amin. Maraming salamat kay Jan. So, who has a similar story? Marami akong naririnig na ganyan. Okay. Para sa mga TikTokers, remember pwede kayong umakyat ngayon. Maraming salamat kay Melody. O, diba? Bakit madalas nakaka-capture ng cameras or video ang multo? Because they're more sensitive than the human eye in many instances.
Ito, si Ma'am BM, sabi niya, way back, may matanda pong nagsabi sa akin na bukas daw po ang third eye ko. Then after that, may mga dreams po ako na nagkakatotoo. Parang nakakapag-forecast po ako ng future. Wow, magpapareading ako sa'yo. So, ano ma'am, kamusta naman si VP Inday sa 2028? Lako lang, sure na kasi tayo doon. Sabi niya, ang nakakapagtaka pa ay exact date po talaga, as in. Yay! Well, that's not exactly a bad thing. Ito, sabi ni Joseph, the word sorcery and sorcerer are mentioned in the Bible. In the Tagalog Bible, the word is manggagaway, or in modern Tagalog, mangkukulam. And in fact, sa atin, dito sa Pilipinas, may iba-ibang levels. Halimbawa, may mambabarang, may mangkukulam, may albularyo, may hilot. So even in the pre-colonial, nasa ano yan nasa Boxer Codex, na iba-iba yung klase. So ang babaylan, halimbawa, ay sa Visayan tradition yan. Iba po yung sa Tagalog So maaalala ko yan mamaya. So akatalonan ang tawag doon sa parang babaylan ng mga Tagalog sa Tagalog region. So sabi ni Mui, I experienced the same sa work, nakitang wala daw ulo, pinasunog lahat ng suot niyang damit, pangontra. I wonder bakit ganun yung pangontra. Sana meron tayong explanation, pero alamin natin yan. Uy, maraming salamat kay Borjak. Yan, sabi ni Ma'am BM, baka po mapanaginipan ko si VP, hopefully. Sabi ni Ignis, papuntang Biringan yan kadalasan. Sometimes. So, tinanong ko dati si Attorney Glenn Chong. Attorney Glenn, kwentuhan mo naman ako ng kwentong Biringan. Sabi niya, totoo daw yun. At laganap yung mga, well, totoo in the sense na laganap yung mga kwentong ganun sa kanila. So, hindi pa kami nakakapag, chikahan ng matagalan. So, check natin. Sino pong gustong magkwento? Dito naman sa TikTok, meron bang gustong umakyat at magkwento? Hi kay Rolando Plaza. Bakit daw nagkaroon ng aswang dito sa bansa natin? Hindi ko pala nasagot yung part na yun. Well, hindi nasagot ko kasi lahat po ng sibilisasyon, meron din tayong monsters. Sabi ni KB, may remote viewing groups ba sa Pinas? There are various groups, pero they're classified under yung mga ganon na mga grupo. Well, dito sa Pilipinas, maraming asosasyon. So, merong mga grupo ng mga lowland traditional beliefs, which are yung mga antingeros. So, mayroon sa Cavite, iba-ibang mga grupo, merong mga Okso, Haring Bakal, ganyan. Ang sabi nila, mayroon ding mga grupo na very closely related sa Nazareno, pero iba, may mga ganitong type na practices sila na similar ng mga practices ng mga antingero. So, ayun. Sabi ni KB, one type of vampire is a psychic vampire. Yes, merong mga ganon na kapag too much exposure to them and nanghihina ka. So, nahuhigop nila yung energy mo. Hi kay Beta Carotene. Sabi ni Gaming, totoo po bang may third eye si Madam Elizabeth Oropesa? Wait, lahat po, according to the beliefs, and many of these were also that I would like to remind everybody, yung mga nagsasabing hindi kami naniniwala sa ganyan. Remember that the CIA experimented with a lot of psychic phenomenon. So, yung concept ng third eye actually is lahat ng tao meron, pero hindi lahat ng tao bukas ito. Some of them deliberately keep it closed for their own protection kasi masyadong matatakutin yung iba, so they deliberately inure themselves. So, sarado yan. Now, once in a while, sometimes a traumatic experience like death or an accident forces it open. And then you become more sensitive. So actually, the concept of a third eye is parang symbolic siya. It awakens you to perceptions that are beyond your five senses. Thank you kay Melody Fair at saka kay Lubina ko. Salamat po. And sabi ni Ma'am Bicolanong makulit. Yes po, nakakatakot din kaya twice na accident na yung nagkatotoo yung dreams ko. Oh.
Sabi ni Uni, hi, watching from Rome, hater of the Marcoses. I love it. You make it sound like it's a badge and who's to say it isn't, ano? Sabi ni Sir Erwin, ano ba talagang gusto ni Lauren Legarda? Ay, nako, mamaya na po yung politika. Sa ngayon, let's just stick to, matuto rin tayo to stick to our topic. Sabi ni Ignis, nag-fly ang CIA for remote viewing nun. Actually, marami silang, and dahil declassified na, you can actually access them online. Sabi ni Anthony Roman, there's a similar concept ng third eye called remote viewing. Like I said, ang konsepto nga ng third eye is symbolic. It means you're awakened to senses beyond the five senses. That's why they call it extrasensory perception. Now, there are different kinds. There's clairvoyance, clairaudience. So, clairvoyance meaning clear sight, nakakakita ka. Clairaudience, nakakarinig ka. So, there should be a version also of with touch. Now, merong iba na yun nga, they can, naibabato nila, they can throw their spirit or they can, ano bang tawag doon? Yung pagtulog ka, maglalakad, yung iyong diwa. So nakakabiyahe ka, you can go somewhere else and you can view those places, sometimes even be present in historical events that are unfolding. So yun. They're all of a piece. Sabi ni Faz Gamer, sa amin po sa Islam, we believe na meron tayong kasama dito sa mundo. Jinn ang tawag. Jinn are beings made from smokeless fire created before humans. They live unseen in ruins or homes with free will to do good or evil. I had a client na the same, na Muslim, foreigner siya. And kinuwento niya na yung father niya may kaibigan, that was the way he termed it, na jinn. And that he brought the family a lot of good luck. But there was one instance where parang hindi siya nakinig dun sa payo ng jinn, nilayasan siya. So, I don't know if, I will try to remember all the other details. Sabi ni Ma'am Angeli, meron akong co-work sa office dati, may multo or spirit din pala sa Korea. Consecutive video classes nila, laging nagkaka-glitch, tapos may na-form na mukha na malapit sa camera. Yung pinaka-last, nagpakita siya sa camera. Tindig balahibo ko nung nakita ko talaga sa recorded video niya. O, di ba? Totoo bang wakwak yang sinanim? Ang sabi ni Tatay Digong. Huwag na po natin ungkatin yan. Because mas marami na siyang, may iba na siyang kasalanan ngayon. Hindi man kasalanan. Astral travel, yes. Thank you. Sabi ni Huven. Okay, kwento kay Ma'am Elenita. Sabi niya, sa bahay namin, ang room ko sa first floor. Paggabi, may naririnig akong nagbubukas ng room ng sister ko. Maglalakad, then it will stop. So may hagdanan pababa. Pagkatapos, pabalik na naman. It goes on and on. Pag tinanong ko ang sister ko, hindi siya lumalabas sa room niya. Sabi naman ng tatay ko, bantay daw niya yun. Pag nagpaparamdam na sinasabi ko na lang, huwag ka lang magpapakita sa akin. Sabi ni Ma'am Beatrice, kwento ng mama ko sa Catanduanes daw na totoong may aswang. Kwento daw ng lola ko sa side ng mother ko, mayroon daw silang kamag-anak na naka-asawa ng may lahing aswang. Malalaman daw pag nakikain sa bahay nyo. Nilalagyan daw ng ipot ng manok sa ilalim ng plato, tapos yung mga bata daw ay sumisiyap na parang sisiw. That's interesting. Aswang lore. Okay. Sabi ni Shin, yung mga bata po, kaya madalas na pinagpapakitaan o nakakakita ng mga spirits, hindi po kasi oversaturated ng info ang brain and senses nila. Unlike adults na marami nang iniintindi. Simple din. Okay, so, sino sa TikTok ang gusto pong umakyat para magkwento ng kwentong kababalaghan? Ang requirement lang po natin dito, on cam. At saka sana on point din. So, kahapon, ang isa sa pinagbawal namin, wag nang paulit-ulit po yung mga jokes na ghost, as in ghost projects, or
mas nakakatakot yung corruption, ganito, ganito. Iba po yung topic natin. But of course, tomorrow kasi or by Monday, balik na tayo dun sa dati. It is the holidays and ngayon po, mayroon tayong, kumbaga, seasonal kwentuhan. So sana, let's stay on point. Kahapon sa sobrang dami ng magagandang kwento, you can check the live from yesterday. Ang tagal namin nakapag-live pero sunod-sunod yung magagandang kwento. So, sabi ni How, share ko lang yung incident na nangyari when I was in grade school sa isang university along Espanya. May play kami na ipa-perform. The play was about Sodom and Gomorrah. Now, final rehearsal, naku bitin. Iniintay ko How yung next installment. Nagkamali ako, binasa ko kagad, di ko alam part 1 pa lang pala. So, sabi ni Ma'am Josie, yung sister ko po, open ang third eye. When we were young, nagising siya in the middle of the night, di siya makakilos at makapagsalita. Kasi may nakita daw siyang dog-like creature na dumaan sa bintana, darker than the night. Sabi ni AG, meron siya true to life. O, aakyat po kayo? I can invite you up para makwento ninyo. Maririnig naman dito sa kabila. O JC, baka gusto mo umakyat? Ipaakyat kita. Sabihan niyo ako ha, please put in the comment section that you're willing to be on cam para magkwento. Ito, sabi ni Ma'am PM, pero na pa pong weird na experience ko na kapanood daw po ako ng isang NBA Finals game. Andun daw po ako mismo, paggising ko, pagod na pagod ako, nag-astral travel po kaya ako. Depende, titignan niyo yung mga detalye nun at i-compare niyo kung mayroong game at that time. Oh, si AG, introvert daw siya, nahiya siya mag-on cam. Sabi ni Sky, Dancing Santo Niño naman yung kwento niya. So, intayin po namin yung kwento niyo, but let me know if you want to do it on cam. How? Yung part 2 niyo po, at saka yung yung baka gusto ninyong umakyat. Ito, sabi ni JC, pinatulog ako sa kwarto dun sa kamag-anak nila. Tapos may Santo Niño doon. Sabi niya, he found it creepy. So he kept looking and then natulog siya. I was alone in the room. Yung part 3, grabe sabitin. Okay? Sige, intayin namin yung mga next part. So ako, ito, Intramuros kwento. I used to work in the NCCA and I also used to work in the National Museum. Yung National Museum kwento ko, nasa I forgot kung basta na-feature na siya, I think in the Philippine Star before. So, ang National Museum has a very long history, pero very violent yung World War II events. Kasi, as you know, nung patapos na yung giyera, na I think na-explode na yung Big Boy and Little Boy sa Hiroshima at Nagasaki. So the Japanese were on the retreat dito sa Pilipinas. And as they were retreating towards the dead end of Manila Bay, from Manila, they were in the surrounding areas, meron silang scorched earth policy noon. Ano yung scorched earth? As they went, sometimes house to house, district to district, as they retreated towards Manila Bay, tandaan niyo po, mayroon silang parang direktiba na hindi dapat sila mag-survive. So, medyo, they were already acting as though they were dead. Umaatras sila, they would pillage, well, not really pillage, but they would destroy homes and people. In Lasal, di ba, mayroong chapel doon kung saan ni-round up ang ilang mga brothers at doon po ay namassacre. So, ang National Museum, isa rin po yun sa gusali. Now, na direct hit po siya ng mga bomba ng mga allies ng mga US forces. Kasi yung commanding general ng Air Force at the time, hindi siya sumunod dun sa direktiba ni General MacArthur, who was the supreme commander ng Allied forces in the Far East. Kasi gusto nila maubos yung mga Hapon, so kinarpet bombing ang Manila, which is why Manila is considered the second most devastated next to Warsaw, if I'm not mistaken, second most devastated city in World War II. So, habang umaatras yung mga Hapon, nagbabayonet sila and many times ang kanilang pagpapatay ay civilians at usually very violent, very, how do you call this? Merciless.
So given na maraming ganon na events na nangyari sa National Museum, I once held office in what is considered the fourth floor. Okay? As you know, yung National Museum for a time was used as the legislative building. Sa taas yung Senate at sa baba yung, that's why it's called the lower house, yung House of Representatives. So doon sa fourth floor, pag ginagabi ako, ayan na, marami nang nag-uumpisa niyan. So there was, when I was new, at siguro hindi pa sanay yung mga nilalang na nakatira doon sa sa floor na yon. At about 5 o'clock every afternoon, may kakatok sa door. At kahit sino sa amin ang sumagot sa pintuan na yon, walang tao sa labas. And na yan, minsan pinapabantayan ko pa sa mga guards or sa assistants ko, bantayan nila yung magkakatok. So minsan kakaumpisa pa lang yung katok, pag binuksan mo yung pintuan, walang tao. But that wasn't the end of it. One time, siguro dumalang yung pagkakatok. Kasi umuwi naman ako ng 5 or 6 o'clock. Minsan, pag ginabi, 7 o'clock. One time, mayroon akong minamadali na pleading. So several nights, nung first night, hanggang 7 lang ako. Nung second night, hanggang 9 ako. Nung third night, alas 10 na, kailangan ko nang magtapos. Pagtingin ko sa sarili ko, it was past 10 o'clock. Towards 11 o'clock, may kumatok. Nung una, hindi ko naisip how the lateness of the hour, hindi ko masyadong napansin. I thought it was just early evening kasi ganun ako pag nagtatrabaho. Pagbukas ko ng door, oh my gosh, walang tao. By this time, usually, ang fourth floor ng National Museum, wala ng tao. Because most people, they go home at 5. So walang ng tao by that time. And sometimes, often, pag nakalimutan ng mga gwardya na nandun ako, pinapatay na yung ilaw dun sa floor to save on electricity, to be fair, ha? So pag lumabas ka, umahon ka, and my room is medyo looban ng konti, pag lumabas ka, short dark hallway, holy cow, and then you'll be in the main hall na sa fourth floor. And imagine na it's very, very dark, but you can make the outlines. Minsan may ilaw yung hagdanan. So usually, pag ganun na nangyayari, yung takbo ko, daig pa yung Olympic sprint. Kasi iba talaga yung pakiramdam. But that night, natapos ako past 10 o'clock. And then, yun nga, may kumatok. Pinuksan ko, walang tao. So I decided, I'll stay a little longer. Baka umalis. So, sige, pagtawanan ninyo, tignan ninyo kung ano mangyayari. So, dun sa so, I stayed a little longer. As in, tinapos ko ng hustong-husto, nag-print na ako ng initial, ng first copy na isi-xerox na lang ng mga assistant ko the next day. So dun sa, by the time, midnight na, may kumatok ulit. So, pagkatok, sisigaw na lang ako, sino yan? Pasok! Kasi iniisip ko, minsan-minsan kasi kumakatok yung guards, titignan kung nandun pa ako. Kasi mapapansin nila na bukas pa yung ilaw sa office ko. Mapapansin lang yan pag nasa labas sila. Doon sa parking lot, makikita yung bintana ko. So, may kumatok. Sino yan? Pasok! Okay, pinansin. Kumatok ulit. Sino yan? Pasok po, tuloy po. Ayoko nang buksan yung door. So, kumatok na naman a third time. This time, hindi na ako sumagot. Umulit yung katok. And then, kumatok uli. But this time, iba na yung tunog ng katok. Kasi, it was coming from inside the walls. So, naririnig ko yung katok in the walls, beside me, in front of me, sa side, skip, may windows. Tapos sa likod ko, umiikot yung katok. And by that time, terrified na talaga ako. So, lumuluha na ako kasi hindi ako, alam mo yung, sa sobrang takot mo, lumuluha ka na at hindi ka gumagalaw. The knocking was insistent, tapos bumibilis, umiikot all around, tapos biglang tumigil. Hindi ko alam kung ano yung mas nakakatakot, yung kumakatok o yung tumigil. So, after that, nung finally nakakagalaw na ako, pag ko nga ng phone, hindi ako maka-outside line kasi locals pa rin yung mga phones at the time. I used my cell, I called a friend. Call a friend talaga. Nabuti na lang, kakaalis pa lang niya, nasa NCCA siya, kakaalis pa lang niya ng office. Sabi ko,
puntahan mo ako sa National Museum, sunduin mo ako sa 4th floor, kasi grabe, sunduin mo yung guard sa baba. So, after I called like that, nag-iba na yung atmosphere dun sa office ko. Tapos parang may sense na everything was holding their breath. Everyone was waiting. Everyone, kahit nag-iisa ako doon, everyone, nakaganon. After about an eternity, which was probably about 30 to 40 minutes, biglang pumasok, malaking tao yon na na maingay na maingay. Talagang siya lang yung naisip ko, I'm here, tapos kasama niya yung guard. Doon nagbago yung atmosphere sa kwarto and ko. Pero yung, alam niyo yun, yung the feeling that you're holding your breath and then suddenly you're relieved, parang kulang na lang mahulog ako sa upuan ko. Grabe talaga yung feeling na ganun. I never thought na, alam niyo yun, marami kang maririnig na mga ghost stories but you never imagine that it's going to happen to you even if a lot of things have already happened. May may epilogue yung kwento na yon. May epilogue yan. In the same way na nasanay yung 5 o'clock katok sa akin, she, after a while, kahit umaabot na ako ng 10 o'clock, usually nagpapasama na ako o nagbibilin ako sa guards. Yung mga guards, aakyat yan ng 7 o'clock. Tapos every 30 minutes, they would call and check on me kung magpapasundo na ako sa taas. Eventually, umabot dun sa punto na nasanay na lang kami sa isa't isa ng mga kasama kong nilalang doon. And by the time I left the National Museum, feeling ko friends na kami. Pero at the start, sabi nga nila, pag ginulo mo, magre-react. So, sabi ni Ignis, oo, iba yung feeling pag ikaw na mismo at personal experience. Sabi ni Bright, what would have happened if you ran to open the door? Di ba ginawa ko nga yun the first time na kumatok? Wala. Doon ko na-realize na parang gano'n na nga, pinapauwi ako. So the second time, tinanong ko na lang, sino yan? Tuloy. Di naman tumuloy. Mga 3 beses ko ginawa yon. Sabi ni Ma'am Liza, since I accepted Jesus, hindi na ako matatakutin sa ganyan. Ako, since I think after I got older, it's been less. Kasi now that I understand that in many instances, they're just a different form of people. Okay, yung kanina na binabasa ko na sana. Oh, si JC, natuloy na ba yung kwento mo? Sabi ni JC, I believe in those stories but I'm not afraid of ghosts. I think of them as just previous humans. Sabi ni Bart, kakatakot talaga pag ikaw naka-experience, first-hand experience, exorcism of my friend. Whoa! Sabi ni Melody, it was almost midnight, nurse, so kind enough for us to stay sa spare room. Turned out, dun pala siya. Bitin po yung mga kwento. So yung mga TikTokers, baka gusto ninyong umakyat at mag-on cam. Sabi ni Ma'am Imelda, anong gagawin kung nagpakita sa'yo? I think mas madali sa akin kasi yung imagination mo mas scary yung maiisip mo kung wala kang nakikita. Okay? Kung wala kang nakikita, you imagine worse things. Pero kung nakikita ko, then at least may spectral image. Matatanong ko pa yon. Hi kay Aya, sabi niya, I remember yung unang lipat ako sa LB and araw-araw di ako pinapatulog ng di ko makita na kasama ko sa bahay. And you, tinuruan mo ko anong sasabihin parati. Na-memorize ko pa till now and I still say it kapag bago ako sa isang lugar. Yun yun. Yun yun. Yun yung ginamit ko nung bangungot moment ko. Ito, Ma'am Awi said, part 1, back in college, my friends and I visited. Ay, teka, iintayin ko na may part 2 na bago ako magbasa. Nasaan yung kay, how? Yes, yung dread, sabi ni Ma'am BY.
Ang alam ko, pag narinig mong tinatawag yung pangalan mo, huwag kang sasagot. Nasaan yung part 2 ni How? Ayun. Sabi ni How, okay, part 2 niya. While we were playing the dance part, a demonic figure was dancing alongside us. They decided to cancel the play. Sobrang creepy and unforgettable. Whoa. No problem, How. Thank you very much for the part 2. Sabi ni Empeng, dito sa Japan, kahit tanghali, nagpapakita mga multo. Nasanay na ako kasi mula bata pa ako, lagi na ako nakakakita kasi parati ako nabubuyag. Oh, ito, si Ma'am Melody. Sabi ni Ma'am Melody, teka, hanapin ko yung part 1 mo para tuloy-tuloy. It was almost midnight. The nurse was so kind enough for us to stay sa spare room. Turns out, dun pala sila ano yun? Midnight strikes, wheelchair and beds were moving, and the door was locked. We ended up praying while crying. Wow. Yikes. Matagal na pala patay yung nurse na yun. Oh. Sabi ni Siam, first time daw niyang binangungot dun sa Maldives. Sabi ni Goyce, ano yung explanation na wag sagutin pag tinatawag ka? Dalawa, actually. Yung isa kong friend who's super sensitive and sanay na siya talking to spirits, ganon, na to the point na minsan pinapaalis niya. At kasi kukulitin ka. So, pagka may tumawag sa'yo, your name kasi has power. Pag ginamit yung pangalan mo, they have power over you. Pwede kang utusan. So, yung sa iba naman, yung mga spirits na naliligaw, mangungulit na mangungulit because they become aware that you are aware of them. So the best thing to do kasi is pag wala kang time na bigyan ng pansin yung kanilang mga concerns, you can just walk on by. Huwag mong sasagutin. Sabi ni Ma'am Mocha Princess, I saw a ghost in an empty hospital bed in my periphery while closing the clinic. Pagharap ko fully sa bed, ay walang tao. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, sabay takbo, I can see his gray visage. Sabi ni Libra, nakaabot na naman. May kwento din ako sa bahay ng kapatid ko sa Pasig. Pag andun ako sa baba ng bahay nila habang naghuhugas ng pinggan, pakiramdam ko may tao sa likod ko na nakatingin. Sabi ni Ma'am Anneli, dito sa Japan, wala pong 4th floors, diretso 5th floor and up. Parang dito, yung ibang mga floors, walang 13th floor. Hi kay Jackie, sabi niya, I work in the ICU and I can tell tons of creepy stories in our unit. Give us at least one. Huy, wala bang mag-on cam sa inyo? Pati dito sa TikTok, any brave souls? Literally. Sabi ni Ma'am Imelda, ako may karanasan na white lady sa lumang bahay namin. Ilang taon namin di tinirhan, kaya nilinis namin. Natulog kami ng anak ko, dalawa lang sabunot ako ng white lady, kinaladkad ako, pinalayas ako sa bahay. What? What? As in, nahatak kayo? Sabi ni John, totoo po ba? Sabi nila, pag may biglang tumapik sa'yo, lalo na sa gapi, tapikin mo rin pabalik. Baka kasi hindi tao yon at pag di mo tinapik, baka sumama daw sa'yo. Tapik. Meron ngang lore about the tapik eh. Hindi ko lang maalala kung yun na yun. Teka, hinahanap ko yung part 1 ni Ma'am Maria, ni Demystifying Maria. Part 1 and 2. Nasaan yung part 1? Teka, meron si Stand Alone. Sabi ni Ma'am Els, nag-unalive ang friend ko, Riza ang pangalan. Buntis pa naman siya at the time. After 10 years, sumanib ang kaluluwa niya sa kapitbahay namin, nakakarating lang galing Zamboanga, na di marunong magbisaya. Nagtaka ang mama ng sinaniban, bakit nakakapagsalita ang anak niya ng Bisaya? Sumigaw ang mama, alis ka sa anak ko, Satanas ka. Nagsalita uli ang kanyang anak na di daw siya si Satanas, kundi si Riza. Di daw siya makaalis sa lugar namin, kailangan niya ng dasal. Oh. Wow. Sabi ni Demystifying Maria, scariest experience for me is wakwak in Davao. It's real. My mom was pregnant with my sister when I woke up to a cold night without my blanket. I woke up to like big wings flapping, hitting the roof. Winds swooshing around. Then, nalayo nung part.
humangin ng malakas sa labas because of the big flapping wings. Tapos lakas ng wak, wak. Imbis nilamig, pinawisan ako. I woke up, my mom asked if dinig niya. She just said, oo, matulog ka na. Okay, medyo na ano ako doon. Sabi ni Libra, ay, teka, meron bang part 1 ito? Lagyan niyo naman ng parts para para masundan ko. May kwento din ako, sabi ni Libra, sa bahay ng, nabasa ko na pala yung part na yan. So, yung next part, at kinilabutan ako, yung buhok ko sa may batok tumayo. Pumunta ako sa hagdan, nakaupo. Tapos sabi ko sa kapatid ko, sino yung tao sa taas? Kasi may anino. Sabi niya, walang tao. Sabi ni arkitekto, my tenant died due to a heart attack in my unit during the pandemic. And last Thursday, my mom and I heard something heavy fell down inside the unit. O ayan, si CM. Ayan. Si CM, dito siya sa TikTok. Maririnig naman natin dito sa side ng Facebook at saka YouTube. So, nasa na si CM? Ayan. Ayan, in-invite ko na kayo, Sir CM. Sir or ma'am? Ayan na. So, lakasan lang natin, ha? Walang may video po ba ako? Ayun. Kailangan maka-video po kayo. Oh my gosh. Ay, ayan. Oh, there. Nakita na po? Wala pa yung video. Naka-send na ako ng invitation. Mag-on cam kayo. Ayan po. Hi. Ay! Can you see me? Teka. Ay, ayan. Can see you na. Hi, ma'am. Ayan na. We can see you na. Ayan. Ay, ba't nawala? Nawala po yung camera. Nakikinig po ako? Ayan, you can turn on your camera. Ayan. Ayan. Teka, lakihan ko. Ayan. Expand. Ayan. Opo. Ayan. Nakaabot din sa live. So, attorney, ako, avid listener niyo talaga ako. Thank you. Since I'm an OFW dito sa Maldives. Every time na nag-work ako, I listen to you. So, yeah, I'm very happy na at least naka-join ako sa Chekahan. Anyway po, yung story ko kasi when I was still in college, way back, hindi natin sabihin yung year. Pero kasi I was a member of Teatro Tomasino. If you're familiar with that, it's a theater group po, university-wide. So, ang rehearsals po kasi ng teatro is after school. So, gabi po talaga. And nag-start kami usually by 7, then 9 p.m. kasi nag-close yung UST. So, by 9 talaga, pack up na kami sa rehearsal, then uwi na. So, by 8:30, nagtaayos na kami ng props, ganyan. May nakasalubong kami na guard na nagbabike. Tapos nag-uusap-usap lang kami about multo kasi nga gabi na, tapos UST pa, so naglalapahan kami. Hi, ma'am, naghang kayo. Naku, si ma'am naghang. May ganun. Ayun, okay na. Ma'am, dito po ako. Yan, okay na, ma'am. Naririnig na kayo. Okay na. Nung naglalakad na kami, patapos na kasi close na kasi yung gate, sabi namin sa guard, Kuya, ang tapang niyo naman, nagbabike-bike kayo dito, gabing-gabi na. Tapos, hindi po ba nakakaramdam kayo ng multo or something? Sabi niya, wala naman, sanay lang, pero wag ka lang titingin, kanyari nakatayo, tapos magbibend ka, tapos titingin ka in between your legs. Huwag daw namin gagawin yon kasi makakakita daw kami ng multo, which is so weird that time, kasi ba't naman namin gagawin yon. So, nung nagtawanan kami, nagtingin na kami ng friend ko, sabi, hindi naman po namin gagawin yun. Tapos pagtingin namin kay kuya, nawala siya. So, yun po yung scary story na nandal na medyo, nawiwirdohan po rin ako kung nasan si kuya. UST kasi naging internment camp ng World War II yan eh. Kaya, opo. Maraming kwento dyan, lalo na UST Hospital. So, thank you. Okay lang. Ano pa? Meron pa? Yung recent naman po, dito sa Maldives na ako nag-work. Kasi this is a Muslim country. So, every Friday lang po talaga yung off namin. So, Friday, that means like laundry, tapos linis ng bahay, etc. Ganyan. Then, after pa sa chores po, natulog ako. And then, nagising ako late na, by 8 p.m. Tapos gugutom ako. So, bumaba ako, lumabas ako, kumain ako. Tapos, first time ko kasi magutom ng gabi. Usually kasi magutom ng gabi. So, pagbalik ko, late na, mga 12 midnight na. So, nakatulog ako agad ng busog, which is hindi ko usually ginagawa. Nag-rent kasi ako ng room lang sa, kumbaga apartment siya na may local na nakatira. And then, room lang yung rent ko. So, may kasama ako sa bahay. Tapos, nung nakatulog na ako, nalito na ako kasi parang gising pa ako, nagpapatulog ako. Tapos yung mga may-ari ng bahay, pumapasok sila ng room ko.
Tapos dumidiretso sila sa CR. Tapos parang ako, no, weird ako, bakit kasi syempre pag tulog ako, di ba, syempre nakapakaka or whatever yung position mo matutulog. Pero ako yung itsura ko, tapos hindi ko magalaw yung sarili ko. Sabi ko, bakit kayo pumapasok? Pero in my mind lang, kasi una, hindi ko mabukas yung mata ko. Then pangalawa, hindi ko talaga malift any part of my body. Tapos nakikita ko lang sila, dire-diretso sila sa kwarto, tapos pumapasok sila sa CR, dumidiretso sila ng CR. Parang, what the fuck? I'm sorry po. Parang, ano na nangyayari? Tapos parang, maya-maya, nung parang nawala na siya, nag-cut to na the next day, nakatulala lang ako sa bed, sabi ko, ano nangyari? Bakit parang hindi ko magalaw yung ano ko, then hindi talaga ako nagising. So, hindi ko naman naramdaman. First time ko kasi parang bangungot na sinasabi nila. Nalaman ko lang na bangungot siya when kinuwento ko na yun sa friend ko. Tapos kinilabutan ko anong sinabi niya na bangungot siya. So parang, yun po yung isa sa dalawang stories. Ayun, thank you, Ma'am CM. Scary, ah. Thank you. Thank you po. Sige, makikinig lang po ako ulit. Ay, salamat. Ayan. So, ayan, kasama na yung mga TikTokers natin. Sabi ni Ma'am BY, UST College of Medicine is notorious sa haunting. Sabi ni Ma'am June, sa building namin sa Caloocan, uminom kaming workmates ko sa labas, lasing kami lahat dahil hirap ako lumakad. Duman ako sa building tapos doon ako natulog sa locker room. My God, white lady, mahaba ang kuko. Ah! Ito, si Demystifying Maria. Hanapin ko lang yung part 1 and 2. At siya, ay, nabasa kasi si Ma'am Marites pala. Ma'am Marites. Andali, hinahanap ko yung part 1. Ito, sabi ni Ma'am Marites. Dati po, sa house namin ng family ko, may banyo na isinara at ayaw ipagamit. Pero, matigas ulo ko, kaya pinabuksan at ginamit namin. Nasa room na tinutulugan namin ng asawa ko yung banyo. Wait for part 2. Then, may time, nagkasakit ako. Nakahiga ako sa bed at nakatingin sa decorative bamboo wall na dingding ng banyo. All of a sudden, may biglang lumaglag na napakalaking mabalahibong paa dun. Teka, bitin. Sandali. Sa wall ng banyo. Grabe yung tili ko at sugod agad sa kwarto yung asawa at mga anak ko. Tapos wala na silang nakita. Mula noon, pinasara ko na uli ang banyo na yon at naghanap kami ng bagong bahay. Wow.